Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 2 to 8, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, Virgo, let's see what's coming to you this week. Caution. Ako, Virgo, take extra precautionary measures. Medyo mag-ingat, okay, this week. Maaring, kung ano man yung mga bagay na parang hindi mo binibigyan ng attention dahil akala mo okay lang, no? So ngayon, you have to review everything, okay? And also, it's Virgo season, no? Happy birthday, happy solar return sa inyo. I wish you all the best in life, happiness, success, and good health. Ayan. Lalo na sa mga magbe-birthday, mag-ingat. Biglang ingat agad no? Merong number 7. So, this is about wisdom, knowledge. Gamitin ang inyong kaalaman para makapag-ingat. You have the 6th house. Oh, okay. So, this is about pag-iingat sa inyong kalusugan. You have Sun in Taurus in the 6th house. So, Sun is your vitality, your energy, okay? Taurus is about how to take care of yourself, okay? So, maaring kailangan yung mag-focus ng attention sa inyong kalusugan, sa inyong well-being. Pag sinabi nating kalusugan, physical, mental, emotional, di ba? Ganyan. So, yeah. Be careful. Sa lahat naman ng aspeto to, hindi lang sa health. Take extra careful, especially if you are, meron kang mga pagkakagastusan, investment, be careful. Okay, what else you have? Wisdom. Oh, very prominent din yung number 7 sa inyo. Kasi number 16 is 7, that's may 7 ulit. So, 7 is also wisdom. Maaring meron kayong pag-aaralan, realization about life, yung mga past experiences nyo, kayo ay marami nang natutunan. You are wiser than ever. You also have Orca records. 39. This is 11. Oh, maaring meron kang mga paperworks na kailangang ayusin or asikasuhin ngayong week na to. Tingnan natin ano tong wisdom na to. 12th house. I think this is related to your spirituality. So, yung iba sa inyo rito, Virgo, maaring meron kayong mga tinutuklas, no, sa inyong sarili, sa inyong espiritualidad, sa inyong belief system. Nagkakaroon kayo ng clarity. Oo. Clarity in your decision making. And 12th house is also, I feel like merong marireveal. The Sun in 12 is something na nakatago, no? And Virgo energy is someone who is yung bang very inquisitive, no? Mahilig mag-gather ng information. So, maaring meron kang matutuklasan. Oh my God, okay. Parang sinasabi rito na mag-ingat ka sa mga matutuklasan mo. Oo. Be careful. Dahil parang, medyo mag-ingat ka sa mga bagay na gusto mong alamin. Kasi baka pag nalaman mo na, tipong hindi mo matanggap or, I don't know, parang ganun yung nakukuha kong message dito na kapag nalaman mo na, medyo mahirap palang tanggapin yung katotohanan, no? Pwede kasing energy rin to from the past, nangyari sa past, na gusto mong alamin, okay? Let's say you want to know more about your parents or about background ng isang tao, and then nung nalaman mo, hindi mo pala gusto. Okay, ano tong records na to? Sa kaibigan. Oh my God. Oh. Related to friends, or like isang grupo or community na kinabibilangan mo na na-realize mo
hindi mo pala gusto yung background nila or yung pinanggalingan nila. Anything about the past. Medyo weird yung reading ninyo. No? But it talks about the past life. Anything related to your past, maaring meron kang aalamin or tutuklasin. Whether this is about a certain person or a family member or history ng family nyo. Your overall energy, Ace of Cups, this is a new opportunity for love. If you are single, pwedeng merong new person coming in sa buhay mo. Pwede rin crush. Pwede may nagkaka-crush sa'yo. O kaya naman, this is a new source of happiness. So, marami tayong source of happiness, di ba? Lalo na yung mga earth signs. Ang happiness ng earth signs, material things, anything that will bring them stability. Okay? Your challenge, Champion of Cups. Oh, okay. So, pwedeng kasi water sign. Someone who has romantic feelings towards you. Oh, okay. Ang nakikita ko rito, Virgo, if you're single and connecting with someone right now, na parang feeling mo ang bilis ng mga pangyayari, parang feeling mo tong person na to masyadong too good to be true, you have to be careful, okay? Kasi pwedeng too good to be true siya. So, do your due diligence. Kailangan mong mag-research, kilalanin, alamin ang background ng person na to. Pwede itong romantic connection or someone na who is trying to get into your life. Pwedeng business partner, but for some of you, this is a romantic connection. Okay? Your opportunity, the Elder of Pentacles. So, as an opportunity, merong magandang position sa'yo sa trabaho or merong recognition, awards na marireceive. I also see stability in your finances. Pwede ring merong person sa buhay mo that is supporting you all the way or someone who is financially supporting you or pwede ring physically supporting you na andyan for you, ano man yung mga gusto mong tahakin sa buhay. Your blessing is the Four of Swords, which is about healing. As a blessing, meron kang time para sa sarili mo na mag-recuperate, no? Bumawi, lalo na kung kayo ay laging puyat or nagkasakit kayo in the past. So you are now recovering. For some of you naman, this is a blessing of vacation, like taking time off, na wala ka munang iniisip na iba, na trabaho, puro ano ka lang muna, relax. So, no, it's time to take a break, of course. Hindi lang tayo puro work. Pero minsan ang hirap mag-take a break, no? Pag marami ka talagang responsibility. So, your money, career, finances, Champion of Wands. Wow. Okay. So, I feel like meron kang mga i-explore na interest mo, talent, skill set, no? Na you want to be more productive in your business, in your career, or you just want to develop yourself, no? Na pwedeng mag-enroll ka sa isang ano anything na matututunan mo na masasabi mo na, uy, may bago akong knowledge, uy, may bago akong skill. So, I also see you na traveling often, no? Pwedeng dahil sa trabaho mo yan, or meron kang sapat na budget para makapag-travel. Your love life, Six of Pentacles. Kung kayo ay in a relationship, maaring you're dealing with someone na alam niya kung ano yung pangangailangan mo. This person understands your needs. And this person is very supportive sa needs mo. If you are single naman, I think, medyo mataas yung standards mo when it comes to relationship. You want a serious connection. Na yung tipong masasabi mo na pwede mo nang gawing asawa or someone, you're looking for someone na makakasama mo na
habang buhay, ganun. Ascension, you are awakening to your soul's potential. Yes, I think marami kang nare-realize about yourself, yung mga kaya mo pang gawin, at yan yung mas i-improve mo moving forward. Okay? Kasi mas magiging, parang ma-explore sa buhay mo. You will discover more about yourself. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.